Dear Tita El, good evening po sa inyo at sa lahat ng inyong tagapakinig. Palagi po akong nakikinig sa inyo bago ang shift ko sa work. Lately, preoccupied ako ng situation ko with my boss client. I work kasi as a freelance virtual assistant and direct hiring ako with my two clients. Isang Australian na may furniture shop at isa naman pong American na may money lending business. Gusto ko po sanang humingi lang ng insights nyo, Tita El, kasi for some reason, clouded yung judgment ko. Tingin ko, masyado akong emotional kaya nadadala ako ng mga nangyayari sa amin ng Australian boss ko. Nag-start to 3 months ago when I celebrated my first anniversary as a VA ni boss. Bale, siya rin kasi talaga ang unang-unang client ko since nag-jump ship ako as freelance at remote work. Hindi niya ako pinayagang mag-anniversary leave kasi he wanted to make the day special daw at i-celebrate namin kahit virtual lang. Pero nagulat ako sa effort niya kasi nagpa-deliver pa siya ng flowers at pastries. At yung serving hindi lang pang akin, pang family. Simula nun, Tita El, naging extra special yung treatment niya sa akin. Nagsimula rin siyang maging vocal na magmarites na mga personal kong ganap sa buhay. Sabi niya naman, gusto niya raw akong makilala personally other than us working para sa business niya. Hanggang sa nag-expect na rin ako ng call sa kanya on a certain time of the day. Parang na-build kasi yung bagong routines namin na part kami na dapat ng isa't isa. Kaso, parang aatakihin ata ako sa puso, Tita El. Bukod sa sobrang kilig at hulog na ako, inaatake rin ako sa puso kasi hati yung opinyon ng pamilya ko at dalawang best friends. Both of my friends, boto sila kay boss and naniniwala naman silang genuine naman daw si boss sa akin. Pero yung papa ko, medyo tagilid si boss. Hindi naman sa ayaw niya kay boss pero hindi lang daw siya kumbinsido na nagkaroon ng feeling si boss sa akin ng ganun-ganun lang. Si mama, okay naman siya. Mas kinikilig pa nga siya sa akin eh. Nagtatanong kasi si boss kung pwede niya raw ba akong liparin from Australia to here sa Manila. Like, hindi naman daw siya nagmamadali and hindi rin daw niya ipipilit kung uncomfortable para sa akin at sa pamilya ko. Gusto lang daw niyang ma-meet sina mama, lalo na si papa, para formally maipagpaalam ako. Kaso, nagjo-joke siya na itatakbo na raw niya ako pauwing Australia. Kinabahan naman ako sa level ng beautiness ko. Eme! Pero tingin niyo po ba, Tita El, green flag naman po si boss, di ba? Nafe-feel ko naman yun. Baka na-overwhelm lang ako kasi sa age kong 32. Ako kasi, ngayon lang na meron talagang nag-effort sa akin ng ganito. Oh! Hanggang dito na lang po, Tita El. Maraming salamat and God bless. More power sa shoutout. Ako po si Demi. Demi, ang haba ng hair. Ang demi mo ring hair. Sobrang kapal ng hair mo. Nag-conditioner. Okay. Alam mo, kung ako sa'yo, sabi mo nga, di ba, parang yung daddy mo, medyo hindi pa kumbinsido dito kay Australian boss mo. Pero kung ako sa'yo, hayaan mo siya. Hayaan mo siyang lumipad from Australia papunta dito sa Manila para mas makilati siya ng parents mo. Minsan, pagka may kutob ang isa sa mga magulang, hayaan mo silang i-follow yung kanilang instincts. And kung pure naman ang intention ni Australian boss sa'yo na may furniture shop sa Australia, hayaan mo siyang lumipad papunta rito. Kasi siguro, dahil babae ka, hindi mo maiwasan na mag-aalala sa'yo si Papa.
'Di ba? Lalo na baka mamaya daddy's girl ka pa, hindi ba? Hindi rin naman nakalagay yun sa letter. Pero I was just wondering kung alam ba ni Australian boss mo na may duda sa'yo si daddy o may duda sa kanya si daddy kasi sabi niya 'di ba lilipad siya 'di ba papunta dito sa Manila from Australia. Nabanggit mo ba? Kasi sana hindi. Para mas maging malaman mo kung genuine talaga yung nararamdaman niya para sa'yo. 'Di ba? Pero hayaan mo siyang i-prove sa mga parents mo that he is worthy. 'Di ba? That he is worth na i-reciprocate mo yung nararamdaman niya para sa'yo. 'Di ba? Swerte mo nga eh. Kasi 'di ba, yung ibang mga Pilipina o yung ibang mga Pinoy, sila pa yung pupunta ng ibang bansa para makita lang yung mga ganyan. Dai, haba ng hair mo. Pupunta pa dito. Tapos sasalubong sa airport, I just wanna love you forever. More ganun. May reels ka rin ganun gagawin. Charing, 'di ba? So, hayaan mo siyang lumipad from Australia to the Philippines. Hayaan mo siyang gumastos. Wag mong kotongan ha or wag mong anong tawag doon, wag mong gatasan. Pero hayaan mo siya na dumiskarte ng sarili niya. Let him prove not only to you but your friends and your family that he is serious on leveling up that boss, VA, 'di ba? Relationship into something else, probably a romantic relationship. Hayaan mo na na siya ang dumiskarte niyan. Okay? Demi na mahaba ang hair, ikaw na.